Mr. Silent Channel. Kabanata 56-60 0056. Nag-alinlangan si Su Qingzhou at napansin niyang nandoon si Tia Jiang, kaya sinabi niya, siya ang boyfriend ko. Mukhang hindi naisip ng apat na Black Eagles, at natigilan sila saglit bago nila sinabi, nabalitaan namin na noon pa man ay gusto na ng pamilya Zing na pakasalan ang pamilyang Su, pero hindi namin inaasahan na may boyfriend na si Miss Su. Kayo ay may sapat na kaalaman, ngunit ito ay isang bagay sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangang ipaalam ito sa buong lungsod, sabi ni Su Qingzhou. Ang pamilya Zing, at ang iba pa sa pamilyang Su, hindi ba sila tumutol? Tanong ni He Ying. Sumimangot si Su Qingzhou, ang apat ay mga opisyal ng pulisya, kaya hindi nararapat na masyadong pakialaman ang aking pribadong buhay. Bahagyang ngumiti si He Ying, Miss Su, don't get me wrong, ito lang ang dahilan kung bakit kami nagpunta sa iyo ngayon, malaki ang posibilidad na ikaw ang kasama mo. May kaugnayan ang personal niyang buhay. Pagkatapos magsalita, naglagay ang Black Eagle ng ilang larawang kinunan ng monitor sa mababang mesa, at ang mga larawan ay ng kotse ni Su Qingzhou. MS. Su, itong itim na Lexus SUV na nakarehistro sa iyong pangalan ay minsang pumunta sa isang fishing village at bumalik pagkatapos ng ilang oras. Noong panahong iyon, isang kaso ng pagpatay ang naganap sa isang bodega sa fishing village. At napansin namin na nung dumaan yung sasakyan, isa yung driver sa namatay. Pagbalik niya, naging boyfriend mo ang driver. Itong ginoong nagngangalang Ye Fan, diretsyong sabi ni He Ying kay Name, matalim na nakatingin kay Ye Fan. Bahagyang kinuyam ni Su Qingzhou ang kanyang palda, nanliit ang kanyang mga mata, at tinanong niya sa mahinahong tono, patay ka na ba? Bakit, hindi ba alam ni Miss Su? Ang mga taong iyon ang nagmaneho ng sasakyan mo papunta doon. Tanong ni Black Hawk. Nilingaw ni Su Qingzhou si Ye Fan, at nang makita niya ang magaan na ekspresyon ng lalaki ay naramdaman niyang hindi madali ang mga bagay. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Su Qingzhou, ako ay kinidnap noong araw na iyon, ngunit hindi ko alam kung sino ang mga taong iyon. Ako ay nakoma. Pagkagising ko, ako ay iniligtas ni Ye Fan. Tungkol naman sa mga tao doon. Patay o hindi, hindi ko alam. So, si Mr. Ye ay isang bayani para iligtas ang kagandahan, at siya rin ang pumatay sa gangster. Tumingin si Black Eagle kay Ye Fan. Kinawayan ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi, pinuntahan ko lang sila at binugbog sila, wala akong pinatay, kayong mga pulis huwag akong sinisiraan. Naramdaman din ni Su Qingzhou na seryoso ang sitwasyon, tumayo siya at sinabi, Opisyal, mayroon ka bang ebidensya na pinatay ni Ye Fan ang tao? Miss Su, huwag kang matuwa, kahit na pinatay ni Mr. Ye ang mga gangster, hindi ito krimen. Dahil gangster ang iilan, iniligtas ka ni Mr. Ye, ito ay pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, gusto naming imbestigahan kung anong industriya si Mr. Ye noon, at bakit may kakayahan siyang patayin ang mga gangster na iyon na may pambihirang kakayahan. Itinuro ni Ye Fan ang isang toolkit sa sulok ng bulwagan, ako ay isang tabero at ako ay napakalakas, kaya ako ay lumalaban ng gusto, ngunit talagang hindi ako nakapatay ng sinuman. Mr. Ye, ipinapangako namin na hinding-hindi mo hahatulan ang iyong pagpatay sa 3 tao. Magiliw lang kaming sinusubukang alamin ang iyong sitwasyon, nakangiting sabi ni Hai Yingqi. Kinagat ni Ye Fan ang peach sa kanyang kamay at sinabi habang kumakain, kung mayroon kang ebidensya na pinatay ko ang tao, syempre sasabihin ko sa iyo, ngunit kung sinusubok mo ako ng ganito, halatang wala kang ebidensya, di ba? Natahimik ang apat na Black Eagle. Sa katunayan, noong una ay naisip nila na hanggat sinisiyasat nila ang mga fingerprint, malalaman nila kung sino ang gumawa nito. Gayunpaman, pagkatapos ng inspection, natuklasan na ang mga fingerprint ay pawang hindi kumpleto o sadyang pinahiran. Malinaw, ang murderer na ito ay sadyang umiwas na mag-iwan ng kumpletong fingerprints habang pumapatay ng mga tao. Lalo nitong ikinagulat si Black Hawk at ang iba pa dahil iniisip ng taong ito kung paano burahin ang mga pahiwatig habang pinapatay ang pumatay. Gaano ito kumpiyansa? Matapos din itong mapagtanto ni Su Qingzhou, sinabi niya sa malamig na boses, Official Black Hawk, kung wala kang anumang ebidensya, huwag mong i-frame ang boyfriend ko. Kung may mangyari, hihilingin ko sa isang abogado na makipag-usap sa iyo bago ko makuha ang warrant. Please umalis ka na sa bahay ko. Miss Su, isang perverted killer kamakailan ay lumitaw sa Huahai City, na pumatay ng ilang magkakasunod na babae, para makasigurado ka na ang isang taong hindi kilalang background ay nananatili sa tabi mo. Sabi ng isa pang pulis na mas maputi ang balat. Bigyang pansin ang iyong mga salita, mag-ingat na idinidemande kita para sa paninirang puri, malamig at mahigpit na sabi ni Su Qingzhou. Magtatalo sana ang ilang pulis, ngunit inabot ni Black Hawk ang kanyang kamay para pigilan siya, at humihingi ng paumanhin, Miss Su, dahil sinabi mo, pagkatapos ay umalis muna kami, paumanhin sa abala. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Black Hawk ang 3 miyembro ng koponan at tumalikod at umalis sa mansyon. Oh, anong problema? Miss, kinidnap ka. Si Tia Jiang ay naglakas loob lamang na magsalita sa oras na ito, at sinabing napakalungkot. Humingi ng tawad si Su Qingzhou, Tita Jiang, hindi ko sasabihin sa iyo, dahil natatakot ako na nag-aalala ka, ayos lang.
Salamat kay Yefan, pagpapala ng Diyos na makakasama kayo, ito ay kalooban ng Diyos. Nagmamadaling nagayos si Tita Jiang. Gayunpaman, galit na pinandilatan ni Su Qingzhou si Yefan, wala akong pakialam kung pumatay ka man o hindi, tapos na ang bagay na ito sa ganito, kung pupunta sila sa iyo ng mag-isa, kakagatin at kakapit ka, kukuha tayo ng abogado, kung wala silang ebidensya, wala silang magagawa. Ngumiti si Yefan at sinabing, Qingzhou, sobrang naantig ako na labis kang nagmamalasakit sa akin. I care about you bastard. Ayoko lang madamay ako sa gulo dahil sa'yo, busy ako sa trabaho. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, galit siyang umakyat sa hagdan at pumasok sa study. Bang, senara ang pinto. Sa sala, medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Tita Jiang, tumingin siya kay Yefan ng may malalim na mga mata, at sinabing, Yefan, nakatagpo ka ba ng anumang problema? Napangiti si Yefan, itong si Tita Jiang, ang galing niya sa pag-arte. May kung ano sa mga salita. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa maliliit na bagay, Tia Jiang, sagot ni Yefan ng may katiyakan. Tumango si Tita Jiang, at biglang ipinagpatuloy ang dati niyang magiliw ng ngiti, nakikita kong kumakain ka ng napakaraming prutas, hindi ka kumain ng tanghalian, tama ba? Bibilhan kita ng isang mangkok ng noodles. Salamat Tita Jiang. Sa labas ng Belo County, sa loob ng sasakyan ng pulis. Hinubad ni Black Hawk at ng iba ang kanilang pansamantalang uniforme ng pulis. Siyempre, hindi sila taga-Defense Bureau, ngunit ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi angkop para sa exposure, kaya hiniram nila ang pangalan ng Defense Bureau. Kang Lang, ano ang pakiramdam mo sa lakas ni Yefan? Nagsindi ng sigarilyo si Black Hawk at tinanong ang isang matibay at maikli ang buhok na miyembro ng koponan sa tabi niya. Bagamat ang Black Hawk ang kapitan ng squad na ito, ang pinakamalakas sa grupo ay ang Blue Wolf. Hinubad ni Kang Lang ang kanyang cap ng pulis, pinag-isipan ito ng mabuti, umiling at sinabing, hindi ko alam kung paano ito susuriin. Sa aking pananaw, isa lang siyang ordinaryong tao. Gayunpaman, pambihira din siya sa lahat ng dako. Hoy! Iyan ang gusto kong sabihin. Nung nakita kaming pumasok ng lalaking ito, hindi siya nagpanik, hindi siya nagalit, at hindi siya nag-alala sa kung ano man ang itatanong namin sa kanya. Pero naramdaman kong parang master ako sa kanya. Hindi ko man lang napansin, isang maliit na white-collar worker lang na pumasok sa trabaho, sabi ng miyembro ng team ni Qingxiu. Ang mga salita ni Xiao Bai ay nagpaalala sa akin. Sabi ng matipunong lalaki, mukhang nahulaan niya na pupunta tayo, at hindi siya natakot. Giant Cannon, ibig mong sabihin, hindi siya natatakot sa atin. Tanong ni Black Hawk. Tumango si Ju Cannon, oo, kapitan, masamang sabihin, hindi niya tayo sineseryoso. Oo, kung talagang pinatay niya ang tatlong elite ng Monkey Eagle, dapat may paraan siya para matakpan ang lahat ng bakas, at hindi magiging madali ang ating investigasyon. Reason why he can let us find it must be that even if we find him, it doesn't matter to him, sabi ni Kang Lang. Ngunit, kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi siya nag-iwan ng buo na mga fingerprint? May kakayahan siyang mag-iwan ng ebidensya para maaresto natin siya. Hindi makapaniwalang sabi ni Xiao Bai. Ipinikit ni Heying ang kanyang mga mata at mapait na ngumiti, ito ang lakas ni Yefan, alam niya na hanggat hindi natitira ang pangunahing ebidensya, hindi tayo ng ahas na kumilos ng padalos-dalos, naisip na niya ito sa simula pa lang. Siya naman, wala siyang pakialam kung susuriin natin siya o hindi, basta wala tayong huhulihin, wala siyang pakialam. Itong batang ito, baliw talaga, sumimangot si Kang Lang, kapitan, tapos hindi talaga namin siya nahuhuli. Ano ang pakiramdam ko na baka may kinalaman siya sa serial perverted killer na iyon? Kung serial killer siya, mahirap talagang harapin, bamantong hininga si Ju Pao. Saglit na nag-isip si Black Hawk, hindi tayo makakapagpasya kung siya ay isang mamamatay tao, Yefan. Ipagpatuloy natin ang ating investigasyon at hulihin ang serial killer. Ay isang utos din na inilabas ng nakatataas, gagawin namin ito sa parehong paraan. Ito, may 4 kaming lalaki, natatakot ako na hindi sapat, sabi ni Xiao Bai. Ngumiti si Black Eagle, ang hukbong rebelde na sumalakay sa hangganan doon ay napatay lahat, Xiao Yu, siyang darating ang hangin at mga katkans para sumama sa atin, dapat may sapat na lakas tao. Ang galing! Sa wakas ay makakagawa na muli ng mga misyon ang aming Longya team. Naghintay si Kang Lang ng iilan na hamampas sa kanyang mga hita, tumawa ng malakas, puno ng kumpiyansa. Chapter 0057 Gusto ko lang matuto. 0057. Si Yefan ay talagang hindi pinatahimik ang mga Longya. Bagamat alam niya na ang mga Black Eagle ay talagang hindi pulis, walang pakialam si Yefan sa kanilang pinagmulan. Ang isip niya ngayon ay kung paano makipag-date kay Feng Yueying, tutal bukas ay ang nakatakdang linggo. Marami na siyang na-date na babae, ngunit hindi pa siya na in love sa isang babae, kaya bata pa siya at malambing sa bagay na ito at nangangailangan ng maraming karanasan. Naisip ni Yefan ang pariralang, may yanruyo sa libro, kaya gusto niyang basahin ang libro. Qingzhou, maginhawa ba para sa akin na pumasok? Napatingin si Yefan sa pintuan ng study ni Su Qingzhou. Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, pumasok ka.
Pagkapasok niya sa study, nadulas si Yefan sa bookshelf. Anong ginagawa mo? Nagtataka si Su Qingzhou, akala niya ay ipinapaliwanag sa kanya ng lalaki ang mga patay, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganap na iba ang sitwasyon. Maingat na hinanap ni Yefan ang bookshelf at sinabing, gusto kong maghanap ng anumang librong magagamit ko. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, naramdaman niya na ang lalaking ito ay sa wakas ay may sariling motibasyon, kaya hindi siya nagalit at nagtanong, anong libro ang gusto mo? Hehe. Iniangat ni Yefan ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, munting babae mayroon bang anumang mga libro para sa mga kabataang lalaki na umibig? Sandaling natigilan si Su Qingzhou, at pagkatapos ay dumura, wala kang mababasang makabuluhan. Bakit ka nagbabasa ng ganoong klase ng libro? Malungkot na sinabi ni Yefan, gusto ko lang matuto, paano pinag-uusapan ng mga tao ang pag-ibig, galit ka ba? Nahuhulog. Pag-ibig. Napakurap si Su Qingzhou, at biglang naisip sa kanyang puso, maaaring ang taong ito ay nag-iisip. Nang hindi sinasadya, lumitaw ang isang peach na pula sa mukha ng babae, lumingon siya, at bamulong, wala ako dito, maaari kang lumabas. Yefan nodding nang may panghihinayang, okay, pagkatapos ay maghahanap ako sa internet. Nang umalis si Yefan sa study at isara ang pinto, nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou. Hinawakan ng babae ang kanyang puso kung saan para siyang USA, at nang hawakan niya ang kanyang mukha, ito ay mainit. Idiot, kailangan mo pa bang magbasa ng mga libro para malaman ang ganyang bagay? Bamulong si Su Qingzhou, at pagkatapos ay hindi malay na tumingin sa computer. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nag-alinlangan ng matagal. Matapos buksan ang isang pahina ng paghahanap, nag-type siya ng ilang beses sa keyboard, at isang linya ang lumitaw sa search bar, paano umibig. Maaga sa susunod na umaga, natapos ni Yefan ang isang set ng sariling nilikha na kakaibang mga galaw sa labas ng bahay. Pagkatapos ng almusal, nagpalit siya ng bagong suit. Pagbaba nila, si Su Qingzhou ay nakaupo sa sofa at nanunood ng balita. Naramdaman ni Yefan na dapat siyang kumustahin pagkatapos maubos buong araw, kaya lumapit siya at sinabing, Qingzhou, dapat walang pasok ngayon, di ba? Nakita ni Su Qingzhou ang lalaki na nakasuot ng maayos at mukhang partikular, at sinabi, walang trabaho, lalabas ka ba? Oo, buong araw akong nasa labas ngayon, hindi mo na kailangang hintayin ni Tita Jiang na kumain, sabi ni Yefan. Anong gagawin mo? Mag-part-time job. Sumimangot si Su Qingzhou, kung ganoon nga, bakit hindi ako magayos ng trabaho para sa iyo? She really can't figure it out, this man is so well connected, and logically speaking, may sapat siyang pera, paano siya mahilig kumita ng maliit at maliit na bagay? Huwag, huwag. Nalaman ni Yefan na wala si Tita Jiang sa bahay, na para bang lumabas siya para itapon ang basura, kaya bamulong siya, may appointment ako ngayon, para bigyan mo ako ng isang araw. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, ang kanyang ekspresyon ay natigil saglit, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mga mata, hindi mo kailangang iulat ang ganitong bagay sa akin. Bakit hindi, nakatira sa iisang bubong, kailangan kong sabihin sa iyo, ngunit huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko ipagpapaliban ang ating kontrata dahil lang sa may partner ako, itatago ko ang relasyong ito sa nakalipas na 3 buwan, nakangiting sabi ni Yefan. Don't tell me. Wala akong pakialam kung kanino ka mai-inlove. Pinandilatan ni Su Qingzhou ang lalaki, biglang tumayo, nang hindi nanunood ng TV, at mabilis na umakyat. Napahawak si Yefan sa kanyang ulo sa pagkalito, bakit hindi na lang siya pumunta sa isang pulong, paano niya sasampalin ang kanyang mukha ng ganoon? Hindi sila tunay na magkasintahan, kaya dahil sa contractual na relasyon na ito, hindi sila pinayagang makipag-ugnayan sa mga tunay na bagay. Napakahirap intindihin ng mga babae, bamantong hininga si Yefan, umiling, at lumabas ng bahay. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating si Yefan sa komunidad kung saan nakatira si Feng Yueying. Pagdating niya sa bahay ni Feng Yueying, pinindot ni Yefan ang doorbell. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto, at si Feng Yueying, nakasuot ng puting pajama, na may itim na maskara sa kanyang mukha, ay bumungad sa kanyang harapan. Natigilan si Yefan, iba ito sa petsang naisip niya. Napagtanto din ni Feng Yueying na hindi maganda ang hitsura niya ngayon, at mabilis na tumakbo pabalik sa banyo na nakatikip ang mukha. Ying, huwag kang tumakbo, tawag ni Yefan. Masyadong maaga kang dumating, ang boses ni Feng Yueying ay nagmula sa banyo, at nagreklamo siya, hindi pa ako handa. Naglakad si Yefan sa pintuan ng banyo, tumingin sa siwang ng pinto, at sinabing, okay lang, sa tingin ko Ying, ang cute mo rin. Ang cute na multo. Direktang isinara ni Feng Yueying ang pinto, bawal sumilip. Pumunta ka at umupo sa sofa. Walang pagpipilian si Yefan kundi pumunta sa sofa ng sala at umupo. Iba't ibang mga dokumento. Pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti, dapat ay ang babae ay abala kahapon at ginawa ang lahat ng kanyang trabaho, upang siya ay pumipiga ngayong linggo at lumabas sa kanyang sarili upang makipag-date. Ang puso ni Yefan ay mainit, ang babaeng ito ay masyadong nagmamalasakit, ang susi sa dating salubing ito ay napaka-positibo, karapat-dapat purihin. Matapos maghintay ng mahigit kalahating oras, lumabas si Feng Yueying sa banyo.
Sa oras na ito, naisuot na niya ang ilang fenday, at ang kanyang magandang mukha ay namumula sa puti, tulad ng rain lotus sa kalagitnaan ng tag-araw. Sandali lang, magpapalit ako ng damit, sabi ni Feng Yueying, tumakbo papunta sa kwarto. Nang marinig ito ni Ye Fan, mabilis siyang bumangon at tumakbo, gustong silipin kung paano nagpalit ng damit ang babae. No way, curious ako. Hindi ko alam kung mababago ko pa ang kaloob-looban. Sok, excited na akong mag-isip. Ngunit sa sandaling tumakbo siya sa pinto ng kwarto, nakita niya si Feng Yueying nakakabalik lang mula sa closet para isara ang pinto ng kwarto. Nagkaharap ang dalawa, nagkatitigan, at biglang napahiya si Ye Fan. Little rascal, iniisip mo. Namula si Feng Yueying at binigyan ng galit na tingin si Ye Fan, hindi na ako makikipag-date sa iyo kung gagawin mo ulit ito. Ngumisi si Ye Fan, itinaas ang kanyang pantalon, at sinabing, huwag mo akong intindihin, gusto kong pumunta sa banyo, ngunit mali ang napuntahan ko. Hehe. Hindi makapaniwala si Feng Yueying, sinara na lang niya ang pinto at nilock ito. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi ang bumalik sa sala sa kawalan ng pag-asa, iniisip kung paano nagpalit ng damit ang matikas at kaakit-akit na babae sa silid at nagsaya. Matapos maghintay ng halos 20 minuto, hindi na nakapaghintay si Ye Fan. Napaisip siya, napakakomplikado ba ng mga damit ng mga babae kaya hindi nila ito maisuot ng matagal. Nung susugod na sana ako, nakita kong bumukas ang pinto. Ang magandang buhok ni Feng Yueying ay nakalugay, at ang mga dulo ay bahagyang kulot, na nagpapakita ng kanyang banayad at mahusay na ugali. Isang mapusyaw na berdeng floral na tuktok na may isang salita na kwelyo ay nagha-highlight sa mga linya ng kanyang magagandang balikat at collarbone ng matindi at matangkad. Sa ibaba ay isang maitim na asul na maikling palda, na nagpapakita ng kanyang puting nyebe na payat na mga binti. For a time, ang orihinal na magaan at marangal na kapatid na si Yu ay biglang nagdagdag ng medyo purong girly style. Nang makita ni Feng Yueying ang lalaki na nakatitig ng diretso sa kanya, siya ay masaya at ipinagmamalaki, ngunit hindi siya nagsusuot ng ganito sa mahabang panahon, at sa wakas ay hindi niya sinayang ang kanyang lakas. Tumikim ang babae, pinagpag ang maliit na bag ng Chanel sa kanyang kamay, at sinabing, Ye Fan, pupunta tayo. Napalunok si Ye Fan, tumawa, at umakyat para hawakan ng diretso ang kamay ni Feng Yueying. Tara, tanghalian na natin, marami akong nakitang masasarap na kainan. Kumislap ang mga mata ni Feng Yueying at nag-alinlangan siya, kakain ka ba ng maaga? Saan mo gustong pumunta, Yingying? Nagtaka si Ye Fan, may iba pa kayang arrangement ang babae. Chapter 0058 Magkano ito? 0058. Gusto ko munang pumunta sa kinaroroonan ng kapatid ko. Tumawag sa akin ang sanatorium kahapon at sinabing may pag-uusapan ako. Gusto kitang i-date ngayon, at hilingin ko lang na makipagkita sa kapatid ko. Sabi ni Feng Yueying na may ilang iniisip sa kanyang mga mata. Gusto kong makita ng aking kapatid kung paano ako nakaalis sa anino at niyakap ang aking bagong buhay. Nadama ni Ye Fan na ang panukalang ito ay isang magandang ideya. Bagamat si Feng Xiaohui ay nasa vegetative state na ngayon, siya rin ay nakababatang kapatid ni Feng Yueying kung tutuusin. Ito ay kinakailangan upang makilala siya mismo. Okay, pagkatapos ko lang panoorin ang kapatid natin, pupunta ako sa tanghalian, mamili sa hapon, at manunood ng sine sa gabi, nakangiting sabi ni Ye Fan. Ako, ang nakababatang kapatid natin. Namumula ang mukha ni Feng Yueying, at lumingon siya, alam kong sinasamantala niya ako, mas matanda siya sa iyo ng 1 taon, at kapatid mo rin siya. Nag-click si Ye Fan, ako ang kanyang bayaw. Ano ang kinalaman nito sa edad? Anong kalokohan? Hindi ka. Huwag mong isipin na makukuha mo ako ng ganoon kaga, ito ang unang araw ng date, at kailangan kitang i-review ng mahabang panahon. At kailangan mong makuha ang pamilya ko. Agree. Inilibot ni Feng Yueying ang kanyang mga mata sa kanya. Okay, sooner or later, it will be, hehe. Tuwang-tuwa si Ye Fan sa kanyang puso, magandang babae ang magandang babae, at napaka-charming niya kapag minamaliit siya, paano niya ito matitiis? Bumaba ang dalawa habang nag-uusap, at saka sumakay sa kotse ni Feng Yueying. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ye Fan ang nagmaneho ng kotse. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi maginhawa para sa mga kababaihan na magsuot ng mataas na takong. Hanggang sa Nanzhou Sanatorium, ang paligid ay napapaligiran ng mga berdeng puno at kaakit-akit na mga halamang gamot. Kahit na noon ay tanghali, hindi mainit dito, at ito ay hindi bababa sa 3 o 4 na degree na mas mababa kaysa sa temperatura ng lungsod. Pagkababa ng sasakyan, sinabi ni Ye Fan, maganda ang kapaligiran dito, at napakabago ng mga pasilidad, kailangan ng kapatid ko ng maraming pera sa 1 taon dito, tama ba? Walang magawa si Feng Yueying sa makinis na dila ng lalaki, at huminga ng mahina, ito si Huahai. Ang pinakamagandang sanatorium ay nagkakahalaga ng 400,000 sa 1 taon. 400,000. Pera lang ba ni Yingying? Putol ni Ye Fan. Ang aking mga magulang ay nasa kanilang bayan, at kaya nilang suportahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga pensyon. Paano ko sila kayang bayaran?
Kumpiyansa nang umiti si Feng Yueying, huwag kang mag-alala, ako pa rin ang pinuno ng departamento ng pagbebenta, at okay ang kita ko. Lalong naawa si Ye Fan sa kanyang puso. Sa likod ng tila kagandahan ng babaeng ito, tahimik niyang dinadala ang panggigipit ng pagmamahal sa pamilya at ang pinansyal na pasanin. Pumasok ang dalawa sa isang gusali sa nursing home, lumihis, at sa wakas ay dumating sa ward kung saan tinutuluyan ni Feng Xiaowei. Mayroong kabuuang 2 kama sa ward, lahat ng mga ito ay nasa isang vegetative state. Nang makita ng nurse si Feng Yueying, tila kilala niya ito, bahagyang ngumiti, sumulat ng ilang datos, at lumabas. Nakita ni Ye Fan ang isang lalaking payat ang mukha na medyo katulad ni Feng Yueying, nakahiga sa kama ng ospital, walang buhay maliban sa paghinga. Xiaohui, nandito ang kapatid ko para makita ka. Umupo si Feng Yueying sa tabi ng kama at marahang hinaplos ang noo ng kanyang kapatid. Naging abala si kuya kamakailan, at hindi kita masyadong nakikita. Huwag kang magalit sa kapatid ko. Walang sabi-sabing-sabi ni Feng Yueying, namumula ang kanyang mga mata. Nakahanap si Ye Fan ng upuan at naupo, hindi siya nagmamadali, tahimik na pinapanood ang babae at ang kanyang kapatid na nag-uusap tungkol sa mga gawain ng pamilya. Saglit na pinag-usapan ni Feng Yueying ang tungkol sa mga gawain ng pamilya, at ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang mga magulang sa kanyang bayan. Pagkatapos ay itinuro niya si Ye Fan at sinabing, Xiaohui. Ang taong iyon ay tinatawag na Ye Fan. Ano ang tingin mo sa kanya? Sumenyas ang binata sa hospital bed, future brother-in-law. Sira siya, gusto niya laging samantalahin ang kapatid ko, pero hindi siya hahayaan ang kapatid ko na makalayo ng madali, huwag kang mag-alala. Ang kapatid ko ang bahala sa sarili niya at sa mga magulang natin, sabi ni Feng Yueying, na pabuntong hininga. Parang hinahayaan nitong lumabas ang mood niya sa ilang mga iniisip. Kaagad, tumayo si Feng Yueying at nagsabi, pupunta ako sa lugar ng doktor, sasama ka ba sa akin? Natural na payag si Ye Fan, at na-curious din siya kung ano ang hinahanap ng doktor sa isang babae. Kung kailangan niya ng tulong, maaari rin siyang tumulong. Dahil linggo noon, maraming empleyado ng nursing home ang nagbakasyon, at sila ay desyerto sa daan. Pagdating ko sa pintuan ng opisina ng punong manggagamot, nakabukas ang pinto, ngunit kumatok pa rin si Feng Yueying sa pinto. Dr. Gu, magalang na bati ni Feng Yueying. Si Guyud ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 30s o 40. Nakasuot siya ng silver-framed glasses at medyo kalbo. Nakasuklay lahat ng buhok niya, at mukha siyang napakabait. Miss Feng, nandito ka ba? Si Guyud ay nagpakita ng isang mainit na ngiti nang makita niya ang babae, at nang makita niya si Ye Fan sa likod niya, sumimangot siya at sinabing, siya ay. Kaibigan ko siya at sumama sa akin. Sabik na sabi ni Feng Yueying. Nagpout si Ye Fan at susugod na sana para sabihing boyfriend niya iyon. Napakaingat ng mga babae. Nakita ni Guyud ang mga senyales at sinabing may matigas na mukha. Tama, ngunit ang pag-uusap ngayon ay kabilang sa pribado at confidential na nilalaman ng pamilya ng pasyente. Dapat na lumabas muna ang ginoong ito. Pagkarinig kay Guyud pagkasabi noon, lumubog ang puso ni Feng Yueying, at nahihiyang sinabi niya kay Ye Fan, pasensya na, bakit hindi ka? Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, lalabas ako para mamasyal, tawagan mo ako kapag tapos ka na. Telepono. Well. Tumango si Feng Yueying nang nakangiti. Pagkaalis ni Ye Fan, ngumiti si Guyud at pinaupo ang babae nang pumasok siya sa opisina, at pagkatapos ay direktang nilock ang pinto ng opisina. Dr. Gu, bakit ka nag-iingat? Tanong ni Feng Yueying na may pag-aalala. Bumantong hininga si Guyud, nagbuhos ng isang tasa ng mabangong tsaa mula sa isang tsarera at iniabot ito sa babae. Miss Feng, huwag kang mag-alala, dahan-dahan ko itong ipapaliwanag sa iyo, halika rito, uminom ka muna. Salamat doktor, abala si Feng Yueying sa pagbibihis pagkatapos bumangon, at pumunta sa ospital upang makita ang kanyang nakababatang kapatid. Talagang nauuhaw siya. Pagkatapos uminom, sinabi ni Feng Yueying, may problema ba sa kalagayan ng kapatid ko? Kumunot ang noo ni Guyud at sinabing, ang pasyenteng si Feng Xiaohui ay nasa vegetative state sa loob ng 2 taon. Sa pangkalahatan, ang posibilidad na magising ay wala pang 5%. Sa tingin ko Miss Feng. Doktor, kahit 1%. Hindi ako susuko. Kung gusto mong magbayad ng mas mataas, maaari kong tanggapin ito, ngunit mangyaring huwag isuko ang pagpapagamot. Nagmamakaawa si Feng Yueying. Nahihiyang sinabi ni Guyud, Ms. Feng, syempre, ang pamilya ay sabik na samantalahin ang maliit na pagkakataong iyon. Ngunit maaaring hindi mo alam na ang mga mapagkukunan ng nursing home ng ating bansa, lalo na ang vegetative care, ay napakakaunting. Ganito si Feng Xiaohui, pagkatapos ng 2 taong pag-aalaga, napakababa ng posibilidad na magising. Karaniwan, ang pasyente ay hinihiling na bumalik sa kanyang tahanan at maghanap ng isang nurse na mag-aalaga dito. Ngunit kung ganoon, hindi ba ibig sabihin ng pagbibitiw? Dr. Gu, sabi mo, magkakaroon ng ilang awakening therapy sa nursing home, madaragdagan ba ang posibilidad na magising pagkatapos ng mahabang panahon? Sabik na tanong ni Feng Yueying.
Tama, ngunit parami ng parami ang mga pasyente, at kung nais ni Feng Xiaohui na magpatuloy, ang pangangailangan para sa mga medikal na gastos ay mas mataas. Ngayon ang pasyente ni Feng Xiaohui ay 400,000 sa isang taon, at kung ito ay tumaas, ito ay lubos na magdaragdag ng pasanin sa pamilya ni Miss Feng. Tama, magkano? 450,000. Sabi ni Feng Yueying, kahit 450,000, matatanggap ko. Umiling si Guyod, iniunat ang isang kamay, at inihambing ang bilang na 7. Kabanata 0059 Dalawang pagpipilian. 0059. 700,000. Natigilan si Feng Yueying, ito ay katumbas ng kalahating taon na sweldo. Kahit na siya ay isang senior executive ng Jinxiu, hindi siya isang CEO tulad ni Su Qingzhou. Late siyang pumasok sa kumpanya, kaya walang share bonus. Yung mga yon. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho pa rin siya ng part-time, ngunit sa isang mas mataas na antas. Tumango si Guyod, sa katunayan, para sabihing tahasan, ito ay para hayaan ang mga miyembro ng pamilya na piliin na kunin ang tao. Ang aming sanatorium ay maaari ding magbakante ng mga higaan para sa ibang mga pasyente na may mas magandang pagkakataon na magising. Kinagat ni Feng Yueying ang kanyang labi at hindi alam kung ano ang gagawin. Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo ang kanyang ulo nang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit hindi niya ito inisip ng mahabang panahon, at mariing sinabi, kahit na ito ay 700,000, gusto kong panatilihin si Xiaohui dito at makatanggap ng pinakamahusay na paggamot. Isang kakaibang tingin ang sumili sa mga mata ni Guyud, at bahagyang ngumiti. Sa totoo lang, may paraan para makatipid sa perang ito at patuloy na mabayaran ang mga gastusang medikal na 400,000 yuan. Lumiwanag ang mga mata ni Feng Yueying, tiyak na pinakamahusay na makatipid ng 300,000 yuan, kaya mabilis siyang nagtanong, ano ang maaari kong gawin? Ngumisi si Guyud at ngumiti ng kakaiba. Tumayo siya at dahan-daang lumapit kay Feng Yueying. Kaagad, umupo si Guyud sa tabi ni Feng Yueying. Dr. Gu, ikaw ay. Naramdaman ni Feng Yueying na may mali. Miss Feng, palagi kong nararamdaman na napakaganda mo at ang tipong gusto ko. Ngumiti si Guyud, iniunat ang isang kamay, at hinawakan ang magandang mukha ni Feng Yueying. Nagmamadaling bumangon si Feng Yueying, namutla ang kanyang mukha, Dr. Gu. Huwag mong gawin ito. Mas gugustuhin kong magbayad kaysa tanggapin ang ganitong bagay. Bumaba ang mukha ni Guyud, kung gusto mong manatili ang kapatid mo sa sanatorium para magpagamot, ang pinakamahalaga ay ikaw, masunurin ako. Ikaw, tinatakot mo ako. Si Feng Yueying ay nahihirapang huminga, at naramdaman niyang lalong nahihilo ang kanyang ulo. Ngumiti ng masama si Guyud, paano ito, gusto mo ba talagang matulog? Masakit at mahina ang iyong buong katawan. Tumingin si Feng Yueying sa walang laman na tasa ng tsaa, at sinabing may pagsisisi at gulat, may gamot ba sa tsaa? Hehe, ako mismo ang naghanda. Inumin mo yang tasa, sapat na ang dosis, pinunasan ni Guyud ang kanyang mga kamay, bumangon at ngumiti, huwag kang mag-alala, kapag nakatulog ka, wala kang malalaman. Paggising mo, akin ka na. Tapos na. Nakaramdam ng kaawa-awas si Feng Yueying sa kanyang puso, hindi niya akalain na ang tila marangal na doktor na ito ay isang hayop. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata at gusto niyang tumakas, ngunit hindi siya makagalaw, at natisod siya at nahulog sa sofa. Nang makitang naghihingalo na ang babae, mas natuwa si Guyud, hinubad ang kanyang puting Amerikana, at binalak itong sugurin. Ngunit sa sandaling ito, ang pinto ay sapilitang sinipa ng may putok mula sa labas. Hindi kinaya ng lock ng pinto ang lakas ng sipa na ito, at diretso itong nabasag. Nagulat si Guyud, tumangala at nakitang nakatayo si Yefan sa pintuan. Ikaw, paano mo? Malungkot ang mukha ni Yefan, at nginisya niya, sa sandaling makita mo ako, para kang kalabisan. Masyadong malaki ang kaibahan ng mga ugali na ito, paanong hindi ako magdududa? May binabalak ka ba? Sa sofa, ang inaantok na mata na si Feng Yueying ay nakita si Yefan na nanlalabo, at mahinang bamulong, Yefan. Iligtas mo ako. Lumakad si Yefan sa pagkabalisa at nakipagkamay sa kanya. Hawak ang payak na kamay ng babae, matulog ka na muna, ayos lang, paprotektahan kita. Sa katunayan, nang hindi siya nagsasalita, si Feng Yueying ay nakatulog na. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, itinaas ni Guyud ang kanyang mga paa at tumakbo palabas. Ngunit umiwas si Yefan at lumitaw sa pintuan, direktang sinuntok si Guyud sa tiyan. Oh! Napasigaw si Guyud, ang mga bituka sa kanyang tiyan ay tila hinalo, at isinuka niya ang pagkain na kanyang kinain sa tanghali. Sinipa muli ni Yefan ang tuhod ni Guyud, at sa isang click na tunog, direktang nabali ang binti ni Guyud. Napasigaw si Guyud, halos himatayan sa sakit. Patawarin mo ang iyong buhay. Itong Ginoo, mangyaring iligtas ang iyong buhay. Nagmakaawa si Guyud, umaasang takasan muna ang sakuna na ito. Ngunit hindi binalak ni Yefan na tumigil doon, at tinapakan niya ang kabilang paa ni Guyud ng isa pang sipa. Halos malagutan ng hininga si Guyud sa sakit, nanginginig ang buong katawan, mapula ang mukha, at tumutulo ang pawis.
Naramdaman ni Ye Fan na malapit nang matapos ang parusa, kaya hinawakan niya si Guyud sa kwelyo at sinabing, ano ang idinagdag mo sa tsaang ibinigay mo sa aking kasintahan? Hindi. Walang espesyal, ordinaryong pampatulog lang. Mga ganyan, pero mas mabigat ng konti. Talaga, huwag mo akong patulan. Woo! Puno ng uhog at luha ang mukha ni Guyud. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay hindi gumagamit ng anumang mga espesyal na gamot, kaya ito ay magiging mahirap. Kinuha ni Ye Fan ang telepono mula sa katawan ni Guyud, binuksan ang recording function, at sinabing, ngayon, gusto kong i-record mo ang lahat ng ginagawa mo sa teleponong ito, gusto mo ba? Upang malutas ang bagay na ito, kailangan mong mag-iwan ng isang piraso ng ebidensya, kung hindi, magiging mahirap para kay Guyud na i-manda si Ye Fan para sa pambubugbog sa kanya. Ayaw ni Ye Fan na pumatay ng tao para sa ganoong lalaki, hindi ito katumbas ng halaga. Mukhang nag-aalangan si Guyud, kung mag-iwan siya ng ebidensya, hindi ba siya mahuhuli ni Ye Fan sa kanyang palad at hindi papayag ang tumalikod? Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Una, ikwento ang pangyayari at iwanan ang ebidensya sa pag-record ng audio. Pangalawa, itatapon kita ng diretsyo sa Defense Bureau at magkita tayo sa korte. Nakangiting sabi ni Ye Fan, timbangin mo ito. Hindi sigurado ang mukha ni Guyud, kahit alin ang piliin niya, hindi na siya makakapaghiganti kay Ye Fan. Gayunpaman, kung pipiliin niya ang unang pagpipilian, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon na magpatuloy sa pagiging isang doktor sa hinaharap, at hindi siya mawawalan ng pera at lakas ng tao. Naiintindihan ko, sabi ko. Matalinong tao pa rin si Guyud, pinili niya ang unang opsyon na may pinakamababang panganib, sinabi ang nangyari, at itinala si Ye Fan. Pagkatapos ipadala ni Ye Fan ang recording sa isa sa kanyang mga mailbox, ibinalik niya ang telepono kay Guyud. Hindi na siya nag-abala pang pakialam sa lalaking ito. Anyway, tiyak na gagawa siya ng kasinungalingan para ipaliwanag ang lahat ng nangyari dito. Bago napansin ng iba ang nangyari, lumapit si Ye Fan at niyakap si Feng Yueying, at naglakad palabas ng sanatorium. Matapos ilagay ang babae sa co-pilot ng kotse, bumalik si Ye Fan sa nursing home. Nais niyang makahanap ng ilang mga gamot upang matulungan ang babae na magising sa lalong madaling panahon. Buti na lang ospital ito kaya hindi mahirap maghanap ng mga gamot. Makalipas ang mahigit 10 minuto, bumalik si Ye Fan sa kotse at itinurok sa katawan ni Feng Yueying ang dalawang gamot na ninakaw mula sa ospital. Si Feng Yueying ay nakatulog ng mahimbing, ngunit ang masakit na pamumula sa kanyang mukha ay masasabi pa rin ang mga epekto ng gamot. Si Ye Fan ay may simpatiyang tinulungan ng babae na haplos ang bang sa harap ng kanyang noo. Dahil sa pawis ay nagdikit ang buhok ng babae. Pagkaraan ng ilang minuto, nag-alinlangan na binuksan ni Feng Yueying ang kanyang mga mata. Kabanata 0060 Anong gamot? 0060. Gayunpaman, ang epekto ng gamot ay hindi maaaring alisin ng mabilis, ang mga mata ay medyo maulap, at ang utak ay nalilito. Nang matanto niya ang nangyari bago siya nakoma, biglang umupo si Feng Yueying at tumingin sa paligid. Ito ay. Nakita ni Feng Yueying ang pamilyar na Ye Fan sa tabi niya, at nagmamadaling nagtanong, Ye Fan, bakit ako nasa kotse? Ngayon lang ako. Ayos lang, na si Guyud ay binugbog ko. Paano ka hindi apektado sa kanya? Maaliw na sabi ni Ye Fan. Nakahinga ng maluwag si Feng Yueying, ngunit sa pag-iisip sa nakaraang eksena, takot pa rin siya at lalo pang miserable sa kanyang puso. Hindi sinasadya, ang mga mata ng babae ay namumula sa luha, at bigla siyang tumalon sa mga bisig ni Ye Fan, humihikbi ng Yingying. Anong problema? Yingying, tapos na ang lahat. Bahagyang tinapik ni Ye Fan ang likod ng babae. Salamat. Salamat sa pagligtas sa akin muli. Pero paano ang aking kapatid na si Xiao Hui, na makapagliligtas sa kanya? Inisip ni Feng Yueying na tiyak na hindi makikitungo ng maayos si Guyud sa kanyang kapatid, at ang kanyang puso ay naging mas masakit na tumayo. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi niya naisip ito dati, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang ng ilang sandali, bigla siyang naisip ng isang tao. Yingying, may kilala akong doktor na taga-magnesya, at hindi naman masama ang level niya. Bakit hindi mo iuwi pansamantala si Feng Xiaohui at humanap ng nurse na magbabantay? Ito. Pagdating ng kaibigan kong doktor, ipakita niya kay Xiaohui kung maipapadala niya ito sa kanya. Pumunta sa magnesium at magpagamot, sabi ni Ye Fan. Itinaas ni Feng Yueying ang kanyang ulo na may luha sa kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay medyo nalilito, mayroon ka pa bang kaibigang doktor sa magnesya? Para ba ito sa vegetative recovery? Napakamot si Ye Fan sa kanyang ulo, mukhang pinag-aaralan niya ng kaunti ang lahat, MD, kahit na hindi siya marunong gumamot, at may kilala siyang ibang mga doktor. Magsasalita pa sana si Feng Yueying nang bigla niyang makita na may dalawang karayom sa sasakyan. Kumunot ang noo niya at subconsciously tumingin sa wrist niya, at may dalawang butas nga ng karayom. Ito ang injection para sa akin. Baka ikaw ang nagbigay sa akin ng injection. Nagtatakang tanong ni Feng Yueying. Nagkibit balikat si Ye Fan, ako iyon, kung hindi, paano ka majay gising ng ganoon kabilis? Makakapag-iniksyon ka pa ba?
Napaawang ang bibig ni Feng Yueying, dapat hindi ka naging doktor noon, para kilala mo ang mga doktor at kaibigan. Sinong mag-aakala, tumanggo talaga si Ye Fan at sinabing, oo, isa akong cardiac surgeon. Ang doktor ang siyang may hawak na scalpel, nag-swishes, ng lahat ng uri ng hiwa sa puso ng tao, at may hawak na karayom para swish, swish, at tahiin ang lahat ng uri ng tahi. Sumenya si Ye Fan, at iginalaw ang kanyang mga kamay parut-par ito. Sa katunayan, ang mga ilang beses na ito ay sadyang sinasamantala ang katawan ni Feng Yueying. Nagmamadaling niyakap ni Feng Yueying ang kanyang dibdib gamit ang dalawang kamay upang protektahan ang sarili, at nagpout, huwag ka nang lumapit. Sino ang pinagsisinungalingan mo? May operasyon pa. Marami pang pwedeng magpa-injection. Hindi ka masyadong magaling magpaloko. Nagpout si Ye Fan, huwag maniwala. Feng. Nagtataka si Yueying na kumuha ng syringe at nagtanong, anong klaseng gamot ito, kanino mo hiningi? Hindi ako taga-hospital, sino ang magbibigay nito sa akin? Ninakaw ko lang habang hindi nila pinapansin. Ito ay nicotinamide, na isinasalin bilang nicotinamide. Tinutulungan ka nitong mapawi ang mga nakapagpapagaling na katangian ng iyong katawan. Sabi ni Fan. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang pharmacology na ito. Lalong naramdaman ni Feng Yueying na ang taong ito ay puno ng hindi kilalang misteryo, kumuha ng isa pang hirenggilya at nagtanong, kung gayon, ano ito? Manitol, sabi ni Ye Fan. Para saan ang gamot na ito? Si Feng Yueying ay parang isang mausisa na sanggol. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang ilong na may pag-aalinlangan, at nakangiting sinabi, magandang Yingying, pupunta ba tayo sa hapunan? Nakikita mong gutom at payat ka, sobrang haggard. Halika, huwag mong ibahin ang usapan. Sabihin mo muna kung anong klaseng gamot ito. Tumanggi si Feng Yueying. Ye Fan clicked his tongue, it's good for you pa rin. Bakit ka nagtatanong ng mga ganyang detalye? Then tell me, since it's good for me, why are you doing it? Hindi sasabihin sa akin. Nakaramdam ng kakaiba si Feng Yueying. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang gagawin, at nagtanong, iyon. Yingying, gusto mo bang pumunta sa banyo? Kumurap si Feng Yueying, hinimas ang kanyang tiyan, sumimangot at sinabing, kapag sinabi mo, gusto ko talagang pumunta, pero sabihin mo muna sa akin, para saan ang gamot na ito? Tumawa si Ye Fan at sinabing, halika, ang gamot na ito ay para sa diuretic na paggamit, tulungan kang maalis ang gamot sa iyong katawan. Narinig ito ni Feng Yueying, ang kanyang buong mukha ay parang pulang mansanas, sa sobrang galit niya ay sinuntok at sinuntok niya, ikaw. Masamang tao. Paano mo magagamit ang ganoong uri ng gamot sa akin? Paano magagamit ng isang tao ang ganitong uri ng gamot? Sa unang date, ano ang dapat kong gawin kung may mali? Huwag mo akong patulan. Sa totoo lang sobrang nag-aalala ako. I'm afraid that you won't woke, and the diuretic medicine will take effect first, buti na lang at nauna kang nagising, hehe. Hindi nagbiro si Ye Fan tungkol dito. Bueno, pagkasabi niyan, naramdaman ni Feng Yueying na muntik na siyang dein, at gusto niyang sipin ng isang lalaki. Ako, tuturuan kita ng magandang leksyon pagbalik ko. Naramdaman talaga ni Feng Yueying ang pagdating, hindi na niya nakayanan, kaya dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo sa banyo. Pagbalik ng babae, hindi pa rin nawawala ang pamumula ng mukha niya. Mataimtim na sinabi ni Ye Fan, Yingying, ayos ka lang, kumain na tayo. Para mailigtas mo ako, hahayaan mo na kita. At sa susunod na maglakas loob akong mag-iniksyon, hindi na kita papansinin. Galit na sabi ni Feng Yueying. Siyempre, hindi na makapaghintay si Ye Fan na itago ang bagay na ito ng mabilis, at nagmamadaling tumango bilang pagsang-ayon. Nang pa-under na niya ang kotse, may naalala si Ye Fan, tumabi siya, at hinayla ang safety belt mula sa co-pilot. Inisip ni Feng Yueying kung ano ang gagawin sa kanya ng lalaki, ngunit nang malaman niyang hinihila nito ang seatbelt, nagmadali itong sinabi, ako mismo ang gagawa. Umiling si Ye Fan, tinulungan ang babae na ikabit ang kanyang seatbelt, at sinabing, nag-check ako sa internet, at tila ang isang lalaki ay makakakuha ng dagdag na puntos para sa kanyang babaeng kapareha upang ikabit ang seatbelt, na isang uri ng mapagmalasakit na pagganap. Puchi, hindi napigilan ni Feng Yueying na matawa, paano kung ang mga babae ay hindi mahilig magsuot ng seatbelt? Nagulat si Ye Fan, oo, hindi kita tinanong, gusto mo ba si Yingying? Mas masayang tumawa si Feng Yueying now, he rolled his eyes, okay, let's drive your car. I will do it myself in the future, hindi ko talaga alam kung saan ako natuto, ang gulo. Nahihiyang hinawakan ni Ye Fan ang likod ng kanyang ulo, at siya rin ay natulala. Pagkaraan ay umalis na ang dalawa. Habang nasa daan, maikling ipinaliwanag din ni Ye Fan kung paano haharapin si Guyod. Naramdaman din ni Feng Yueying na hindi na kailangang pumunta sa korte, ito ay masyadong nakakaubos ng enerhiya, at hindi ito sinamantala ni Guyod, at ito ay halos pareho sa dalawang putol na binti. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang pakiramdam na ito ng pagiging protektado ng isang lalaki ay labis na ikinatuwa niya, at nang maalala niya ang bagay ng pagtulong sa kanya na ikabit ang kanyang sinturon sa upuan, mas matamis ang kanyang puso.
Nang hindi sinasadya, umupo si Feng Yueying sa co-pilot at hindi maiwasang tumingin sa gilid ni Yefan, at lumitaw ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kung gusto mong lumapit at halikan ako, at ubili kong tatanggapin ito. Natural na napansin ni Yefan ang mapagmahal na mga mata ng babae. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.